Hindi, sinulong nyo lang kasi natatakot kayo na baka ang sumunod na presidente ay si BP Inday. At kung ano ng mga ginawa nyo ngayon, ay baka anihin nyo pagdating ng panahon. Pero, yan ang sabi ng iba. Kung hindi makatakbo si BP Inday, nandiyan ba si Pulong? nandiyan ba si Baste? May ibang tatakbo. May ibang tatakbo rin. Kasi siguro dahil yung Duterte. Tulad ng isang bill, kung may refer o kung madadala man ito, mapupunta muna yan pansamantala doon sa kanilang bills and index. At kapag sa pagbabalik ng session sa June 2, saka i-refer sa plenary sa Rules Committee, saka tatalakayin yan ng Rules Committee at magtatakda ng mga rules para sa pagdaraos para mag-convince sila bilang isang impeachment court. Okay, kasi June 2, mabilis lang naman yan. Pero lagi nating isipin, marami diyang re-electionist. No? So, basically, hindi natin makikita na saan yung magiging konsentrasyon ng mga yan. But again, with this short period of time, titignan natin paano nila gagawin to. Medyo mahirap-hirap yata makita tong galaw na ganito. So ang nag-reaction pa lang ay yung may majority floor leader, si Senator Joel, tsaka si Senator Bato. Ayun. Okay. Ang sabi niya kanina, Nelson, hindi niya pa nakakausap si Vice President Sara Duterte, tsaka yung kanilang pinuno ng PDP laban, si dating Pangulong Duterte, tungkol dito sa issue ng impeachment. Okay, maraming salamat. Mayan Corbera mula po dyan sa Senado. So sila, ang patakaran ay kailangan naka-kalendaryo. So hindi pala susundin kasi may rule dati, 'di ba? Yung unang impeachment dati against former President Erap Estrada na may rules na hindi pala yun nasusundin, gagawa ng bagong rules ngayon. Ganun pala yun. Tuwing bagong kada impeachment, bagong rules, bago kasing composition Ganun pala ang gagawin. So ito matutuloy June 2, mga bagong senador na nga ito. O baka ako, hindi ko alam, mamaya alamin natin. Ang kailangan malaman natin, if in case hindi natapos ito ng... Pwede ba ituloy ng susunod? Pwede ba ituloy ng susunod? Malaman kaya parang natin. Hindi, Alamin muna natin, ano nga bang nangyari dyan sa Kamara? At bakit biglang, di ba? Alam mo, mukhang hindi naman masabing biglaan no? Na ikinagulat ng iba. Dahil parang okay naman yung mga suot nila. Hindi, ang sabi niya, inaasahan na raw nila talaga. Oo nga. Planchado naman yung mga suot. Hindi naman gusot-gusot na minadali lang na pumunta doon. Tingnan natin ang kwento ni Vic Sumintak sa naging impeachment na yan. Vic, ikwento mo nga, anong nangyari talaga? Ito, Nelson at Sir Benny, binigyan na kami ng photocopy ng transmittal ng impeachment, article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, na ito ay galing mismo kay Secretary General Reginald Velasco. Doon sa kanyang memorandum, ang nandito ay memorandum for the Honorable Speaker, subject impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, respectfully transmitting herewith the attached original copy of the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte, filed at least one-third, more than one-third ito, Nelson at Sir Benny, dahil doon sa endorsement na ginawa sa plenary ay umabot sa 215 na mga kongresista ang lumagda at nag-endorso. So ito ay automatic na pinadala na sa Senado ang Office of the Secretary General. Yung ika-apat na impeachment ang siyang nagmaterialize na naipadala sa Senado dahil yung naunang tatlong impeachment, December 2, December 4, and December 20, na isinampa ng mga Kabayan Black at mga civil society group ay ipinadala na sa archive ngayon. Dahil hindi na ito matatalakay, dahil walang one-third support, ito ay dapat na dumaan pa sa Committee on Rules at saka sa Committee on Justice. Pero huling araw na ito ng sesyon, so wala ng oras,
inarchive na. Dahil kung babalik man ang sesyon by June 2 ay para sa opisyal na pagsasara na ng 19th Congress, yung tinatawag na adjournment sine J. So itong article of impeachment, yung ika-4 na permado ng 215, ay bahala na ang Senado. Dahil sila ay ministerial duty nila na mag-convene as impeachment court. Ang tanong kanina ay may panahon pa ba ang Senado? Dahil ngayong buwan ng Pebrero ay papasok na yung campaign period para sa 12 bakanting posisyon sa Senado. Sabi ng mga legal expert dito sa Kamara, may panahon pa ang Senado. Dahil continuing body, ang expiration ng term ng 12 tatakbo sa Mayo ay sa June 30 pa. So kaya ang Kamara ay automatic nag-elect ng 11 prosecutor congressman na tatayong prosecutor impeachment court kung magko-convene na ang Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. So yun ang unang agenda, yung tungkol sa impeachment. Pagkatapos yung other matters na tinatalakay ngayon dito sa huling araw ng sesyon ng Kamara bago ang kanilang break para sa campaign period sa 2025 May midterm elections. So ngayon ay kalmado na ang Kamara at nandito na yung mga mambabatas natin ang tinatalakay na yung iba pang mga legislative agenda na kailangan nilang tapusin sa araw na ito, Sir Benny at Nelson. Banggitin isa-isa yung mga na halal bilang prosecutors. Baka pwedeng mailinaw natin sa taong bayan kung alin yung sumampang kaso. Dahil 4 yung final na yan, alin yung sumampa? Yan ba yung tungkol sa intelligence? Intelligence fund? Yung pang-apat, hindi pare-pareho naman, Sir Benny, na kumbaga, ang dahilan ay doon sa mga impeachable offense. May kinalaman sa paggamit ng intelligence fund at saka yung confidential fund at saka yung sinasabi pa na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa First Family maging kay House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang article of impeachment, yung impeachment offense na sinasabi nila, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at saka other high crimes. Napawang mga impeachable offenses na nakasaad sa Article 11 ng ating saligang batas, Sir Benny. Ayun. So, baka pwedeng mabanggit mo na rin kung sino itong mga prosecutors na halal nila. 11 inihalal na congressman, lawyer, natatayong prosecutors, si Congresswoman Jerbel Luistro, si Congressman Romeo Acop, Congressman Rods Gutierrez, Congressman Joel Chua, Congressman Raul Angelo Bongalon, Congressman Loreto Acharon, Congressman Marcelino Libanan, Congressman Arman Panaligan, Congresswoman Isabel Maria Zamora, Congressman Lawrence Defensor, at Congressman Jonathan Kiet Flores. Lahat yan abogado, ano? Oo, lahat yan abogado dahil sila yung mag-represent ng ebidensya at mag-i-interpolate doon sa impeachment court. Dapat abogado talaga ang tatayong congressman prosecutor. Okay, maraming salamat, Congressman Vic Sumintak. So, yun pa yung nangyari. Ano? Oo. Ang aabangan natin dito, yung magiging impact nito sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan, lalo na ngayong hirap, may emergency na nga tayo doon sa bigas, di ba? Mamaya natin i-discuss yan, yung ano ang resultang mangyayari sa bansa. Itanong muna natin sa ating mga kababayan, itong magiging vox populi natin sa araw na ito. Dahil yan ho ang mainit na usapin sinulong na ang impeachment, ngayon yan dinala na ho sa Senado. Pero ang tanong ng marami, may basihan nga ba ang impeachment laban kay BP Inday Sara o ito'y dahil lang sa politika? Ay nagsasabi kasi ng iba, Benny,
yung mga ginawa nyo dyan, mga basihan, yung pinatawag yung Quadcom, hindi, political lang talaga yan eh. Ha? Kasi ang gusto nyo mangyari dyan ay wag makatakbo si BP Inday sa 2028 presidential elections. Matatanda mo, bago ito ay halos 2 beses yatang kinumpirma ng Vice President eh. Na siya ay kinokonsidera niya yung number 1. Pangalawa, ay mukhang, oo, tatakbo na ako. Wow. So para wag kang makatakbo, isa lang ang pwedeng mangyari. Ha? O kaya 2, pero ayoko nung... Pagka na-impeach ba siya, perpetual, di na siya pwede tumakbo? Kasama yun sa Magiging sentensya. sentensya. Oo. Yes. Yun ang mangyayari. Kaya ang sabi nung iba, hindi, sinulong nyo lang. Kasi natatakot kayo na baka ang sumunod na presidente ay si BP Inday. At kung ano-ano ang mga ginawa nyo ngayon, ay baka anihin nyo pagdating ng panahon. Di ba? Pero, yan ang mga sabi ng iba. Hindi naman sa... Ito'y haka-haka lang at... Kuro-kuro. Kuro-kuro. Kung hindi makatakbo si Bibi Inday, nandiyan pa si Pulong, nandiyan pa si Baste. May ibang tatakbo. May ibang tatakbo rin. Siguro, dahil yung Duterte, paano mo, yung branding, alam nyo, sakaling talagang magbukang kawawa, si Bibi Inday dito, baka makakatulong pa ito doon sa papalit sa kanya. Tandaan natin sa tuwing may politikong tatakbo at may namatay na kaanak, may naapi sa kanila, abay nagiging pangulo, nagiging senador, kahit asawa, nagiging anak, congresswoman. Matatanda mo si Noynoy, di ba? Namatay si Cory. Yes. At si Cory nung namatay naman si Ninoy. Yes. Yun naman kay Leni Robredo nung namatay yung kanyang asawang si Secretary Robredo. Di ba? Naging congresswoman. Teka muna, nasa linya si Sentol. Mahinga natin ng reaksyon kung ano ba ang mga development sa Senado kaugnay ng impeachment na ito. Sentol, magandang hapon po. Magandang hapon po, Magandang hapon po. Magandang hapon po. Nagbihis lang po ako sasaling konti sa programa niya. Magandang hapon sa inyong tatlo. Dito po sa Senado, lumabas lang ako ng konti. Normal lang naman po. Wala pa hong tinatransmit sa amin. Marami kaming tinalakay ngayon. In-approve natin on third reading yung Konektadong Pinoy Act na malapit sa puso ko dahil ito yung para sa internet ng mga kabataan, magbibigay ng discount sa mga estudyante na approve on third reading. Umuugong-ugong dito yung balita na itatransmit na, pero sa ngayon po ay wala pa namang na itatransmit officially kasi pag-transmit niyan ay sa Secretary ng Senado rin ipapadala. So ngayon ay tuloy lang yung mga nakasalang pong mga panukalang batas. Katatapos lang namin ng approval second reading yung right sizing law at bago ako lumabas, palagay ko ang tinatalakay ay yung tungkol sa fiscal autonomy ng Supreme Court. So, normal lang pa ho dito sa Senado ngayon. Sentol, going straight to the point, may panahon pa po ba na talakayin ng Senado itong impeachment na ito? Kung titingnan po natin yung sistema, bukod po yung hindi po part ng legislation yung impeachment court, kaya maaari siguro sabihin ng iba na yung impeachment trial court kahit naka-break pwedeng umusad, pero ito po naayon na rin po sa kung ano pong ikikilos ng aming Senate President kung matatanggap kasi break na ho ngayon start na po ng legislative break mamaya pag nag-adjourn at pagkatapos po noon ay campaign period na, baka yan na po yung oras na kukulangin. So basically, kahit mag-transmit po sila before the break, hindi ho naaaring basahin yan dahil mamaya ho, break na talaga. Magbe-break na ho ngayon. Siguro, ilang oras na lang ito, mag-a-adjourn na rin kami. May mga tinatapos lang na mga ilang mahalagang panukalang batas. Ayun, oo. So siguro, ang magsasalita lang dito ay hindi naman dapat ako si Senate President Escudero po. Ayun nga, tama.